So, mag-roll call ulit tayo bago tayo mag-pray. Yan. Ano yun? Yung mga scholars. Ang attendees natin dito, we have the scholars, we have the connect group leaders, ministry leaders. Yan. And then, yung mga parents natin. Yung parents, isa pa lang nandito. And then, sino pa ba ang nag-a-attend dito? Okay, sige, mag-pray muna tayo, guys, before we start. Abba, Father, we ask for your presence right now, Lord. We ask for the Holy Spirit to teach us. We ask, Lord, that you would give us the spirit of wisdom and revelation tonight, that you would speak to us, that you would speak to our hearts, that this topic tonight would be important to everyone because it is important to you, Lord. Thank you. Holy Spirit, be with us. In your name, Jesus, we pray. Amen. Yeah. So this is we're going to talk about commandment number 4 tonight, and this is session 5 already. So ilang sessions na lang matatapos na tayo dun sa ating law and grace topic, and then you will have your break after. And I'm not sure kung ano yung next topic that will be given to you. So, before we start, I want you guys to look at the screen. Yan. Alam niyo optical illusions? Yan, optical illusions. Ito yung visual images that we see na pinapakita sa atin, and then it depends on your perception kung ano yung nakikita nyo dyan sa object na yan. Sige, what can you see in that picture? There are actually 2 images there. Sige, ano yung first image that you can see? Young lady. Okay, nasan yon? Ito na. Ito, naka-side view siya. Ito yung ilong niya. Sino nakakakita ng young lady? Taas yung kamay niyo. If you can see the young lady in the picture. Yan. What other image can you see? Matanda? Old woman. Asan yon? Can you see the old woman in the picture? Sino nakakakita ng old woman? O young woman lang nakikita niyo? Yung young lady lang? O, merong dyan young lady, merong old woman dyan. Nasaan yung old woman? Asan ang ilong? Isa pababa. Ito. Ito yung ilong. Nakikita niyo, hindi pa rin? Nakita na? Yes. Ito, parang witch. Yes, parang witch po. Ito yung bibig. Tapos ito yung baba. Tapos para siyang merong parang meron siyang shawl. Ayun. Yun yung mata niya, yung tenga. Ito. Nakita niyo, hindi pa rin. Hindi pa rin. Ayaw. Ito yung ilong, ilong. Ayan, ilong. Bibig. Parang matandang nakayoko. Matanda, nakaganyan. Hindi niyo makita? Sige pa, tingnan niyo pa. Baka makita niyo. Nakita na. Ito may takip. Okay. Dalawa yung images, di ba? Let's look at the next image. What can you see? Ibon. Anong klaseng ibon? Ano? Albatros? Na ibon. Ito. Asan yung ibon?
Eto, ano to? Parang sa duck na ano. Oh, parang duck. Parang duck. That's actually a duck. Ito yung beak. Oo. Asan yung mata? Ito yung mata. Yes po. Nakikita nyo? Opo. O, asan yung, ano yung next image? Rabbit. O, asan yung rabbit? Paganin na po. Ito. Oo, ito yung tenga. Ay, yung, oo, yung tenga. Nakita nyo? Hindi. Yes. O, ano yung next image natin? Yan. 2 images din yan. Anong kulay yung tao? Yung black. Yung shadow na gano'n. Dalawa. Magkaharap, diba? Ano yung isa pang image that you can see? Oh, hourglass yan. Yung ano. May sand sa loob. Oh, pwede rin. Pwede rin naman yun. Anong tawag doon? Yung cup na gano'n. Goblet. Okay, anyway, so, anong tawag dyan? Optical illusions. Meron ba kayong, Psychology 101? Hindi nyo ba na-take yan? Psychology 1. Oo. Mga optical illusions yan. So, what you see, how you interpret things, actually depends on your perception. Paano mo nakikita yung... So, yung isang bagay, pwedeng ibang interpretation niya, pero isang bagay lang yun. Diba? So, sa psychology yan. Okay? So, icebreaker lang yan. Now, I wanna review again, yung 10 Commandments na tinitake natin. So, by this time, I'm sure, kabisado nyo na to. Diba? So, the first commandment, yan. Kayo na lang magbasa sa Tagalog or English. Anong gusto nyo basahin? English, Tagalog? O, Tagalog na lang. Si Louie magbabasa. Louie, ano yung 1? Okay, 2. 3. Okay, last week, ang topic natin was about commandment number 3, diba? Yung huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. And I think you still remember kung ano yung pinag-usapan natin. Hindi lang, we're not just scratching the surface, kumbaga. Kasi most Christians would say, pag ito na yung commandment na pinag-uusapan, huwag kang magsasabi ng, oh my G, ganyan. Kasi you're using the Lord's name in vain. Pero more than that, that is just the surface of that commandment. What it really means is, of course, whenever we mention the name of God, we know His proper name. Di ba, pinakilala niya yung sarili niya. His name is Yahweh. And every time we say that, dapat tayo na binabanggit natin yung pangalan ni Yahweh ng Panginoon natin. There must be hindi dull yung heart natin. Kasi just imagine you mentioning the name of the most important person in your life. How would you usually feel kapag yung importanteng tao sa buhay mo yung binabanggit mo yung pangalan? There's something, di ba? It stirs up an emotion, an affection inside you. Di ba ganon? So, parang, yun din, whenever we call on the name of the Lord, nandun dapat yung affection towards His name. That His name is the highest name. His name is glorious. His name is the most powerful. Dapat nandun yung affection natin, yung pagmamahal natin sa pangalan niya, yung respeto natin sa pangalan niya. And not only that, but also, whenever we call on His name, we believe actually who He is. Nandun yung faith natin na naniniwala tayo yung truths about who God is whenever we call on His name. Diba? The truths about Him and how we feel about Him. Yun. That's why the Lord is telling us, you shall not take Yahweh's name in vain. Kasi pag wala yun, kahit na mag-pray tayo, kahit na pumunta tayo sa church, kung wala tayong nararamdaman, walang affection sa heart natin. Pag walang affection, sabi nga niya, di ba, many people call on my name,
they worship me, but their hearts are far from me. Pero malayo yung puso nila sa akin. What is happening when that happens? We're worshiping Him in vain. Parang walang kabuluhan yung pag-worship natin. Kapag daw walang affection towards His name, wala tayong nararamdaman. Hindi natin nararamdaman yung love niya. Wala tayong love na ibinibigay sa Kanya. Parang, you are worshiping me in vain. Yun ang sabi niya, diba? Kaya yun yung nasa third command. And today, we're gonna be talking about the fourth one. Ito, ano yung fourth one, Louie? Lagi mo tandaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Yan. Remember the Sabbath. Araw ng pamamahinga. Yan. Before we go ahead and talk about that, tingnan natin yung number 5. Just a review. Louie. Igalang mo ang iyong ama at ina. 6. Huwag kang papatay. 7. Huwag kang mangangalunod. 8. Huwag kang magnanakaw. 9. Huwag kang sasaksihin mo walang katotohanan laban sa iyong kapwa. And number 10. Huwag mo pagnanasama ang pinasagayan ng iyong kapwa. Okay, again, ang sabi ko, paulit-ulit, these are not just rules, shallow rules na kailangan gawin yon. No. These are not just rules. Yung mga sinabi ng Panginoon dito, all of these things reflect His character, reflect His heart, reflect what is important to Him. Kung ano yung importante sa puso niya, kung ano yung mahalaga para sa Panginoon. Kaya niya ibinigay ito. He is giving us, kumbaga, pinapakita niya sa atin yung puso niya through these commands. And of course, people who obey these commands, definitely, sa Old Testament, they get blessed. And people who disobeyed the commands were cursed by God. Sinusumpa sila ng Panginoon in the Old Testament. So, let's go to commandment number 4. So, we're gonna talk about this. Remember the Sabbath day by keeping it holy sa Tagalog. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. So, you can find this in, again, dun sa Exodus, Exodus 20, verse 8. Yan. Now, basahin natin yung buong verses para makita ninyo kung ano yung sinasabi ni Lord dito. So, binigay niya yung 10 Commandments kay Moses. Pang-apat na command, ito yung binigay niya. Ito yung pang-apat na utos ng Diyos. Okay? So, sa verse 8, sabi dyan, alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga or yung Sabbath at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw. And then next verse 10, sabi dyan, pero ang ikapitong araw, ang araw ng pamamahinga, ay italaga ninyo para sa akin ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na yon, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop, o mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. And then 11, sabi dyan, dahil sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng naririto, pero nagpahinga ako sa ikapitong araw. Kaya pinagpala ko ang araw ng pamamahinga at ginawa itong natatanging araw para sa akin. So, verse 11. Now, I wanna talk about saan ba nanggaling yung etymological definition. Saan nanggaling yung word na Sabbath? Sa Tagalog, pamamahinga. Tama? Pamamahinga. Now, ito ay nanggaling sa Hebrew word na Shabbat. Yan, Shabbat. Na ang ibig sabihin ay to rest, magpahinga. Or to cease. Ang ibig sabihin ng to cease ay to stop. To stop from what? Stop from working. Tumigil sa pagtatrabaho. Yun ang ibig sabihin niya. Now, yung binasa natin kanina, itinalaga ng Panginoon. Kumbaga, sinet apart niya, pinili niya itong araw ng ito
And meron siyang ginawa doon sa 7th day na yon. Ang sabi dyan, God blessed. Pinagpala niya and hallowed the 7th day. Hallowed. He made it holy. Ginawa niyang banal ang araw na ito. Yung araw ng pamamahinga ay pinagpala, blines ng Panginoon, at ito ay kanyang ginawang banal o hinalo niya, ginawa niyang holy. So, gumawa ang Diyos ng time of blessing. Time of blessing. Talagang designated sa isang araw. Itong isang araw na ito, kapag ang mga tao ay lumapit sa akin, this will be a great time of blessing for them. Sabi niyang ganun dyan. Pagpapalain ko ang tao kapag sila ay tumigil sa pagtatrabaho at lumapit sa akin. At ang araw na ito ay itinalaga nila para sa akin. Sila ay pagpapalain ko. Yun yung sinabi niya dyan. Ano? So, ginawa niyang very special. Very special itong 7th day na ito. No? So, special to. Special kasi ang focus nito sa kanya lang. Ang focus nito, what is holy, sa kanya lang talaga. At sa mga gawaing para sa kanya. So, yun yung nangyari, no? Sabi niya dun sa commands na yan, So, in other words, talagang lumikha ang Panginoon ng special day. Out of 7 days, pumili siya ng isang special day. And si Lord gusto niyang i-remind ang tao. Kasi this day is supposed to be a reminder for everybody. Di ba tayo nagtatrabaho tayo? Trabaho. The whole week. Nag-aaral. Not only the people who are working, but people who are studying also. You study, you work. Diba? Now, but this special day, itong araw ng pamamahinga na to, talagang pinili ng Panginoon to. And this will set as a reminder. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon ng dalawang bagay. So, una, all true blessing comes from His grace, not our labor. Ang totoong blessing, ang totoong pagpapala, actually, ay nanggagaling sa biyaya. Ito ay biyaya ng Panginoon sa atin. It is God's grace. So, pag sinabing biyaya, grace ng Panginoon, alam niyo naman yung meaning ng grace, di ba? Ang meaning ng grace is, it is undeserved favor. Ito ay pabor ng Panginoon, kagandahang loob ng Panginoon, kabutihang loob ng Panginoon, pagmamahal ng Panginoon na hindi natin dinideserve. So, no matter how much we work, sabing ganun, dito, mag-work ka ng mag-work, kapag itong araw na to, hindi ka tumigil sa pagpapahinga, hindi mo marireceive yung full blessings ng Panginoon. Kasi yung blessing talaga, yung totoong blessing talaga, hindi yan nanggagaling sa sarili nating lakas. It doesn't come from our own strength. The Lord is the one opening doors. The Lord is the one closing doors. The Lord is the one giving blessings. So, ganun ang ang sinasabi sa atin dito. And then, pangalawa, dapat makita natin, He is the source of all blessings. Siya yung nagbibigay ng blessing. And then pangalawa, we hallow Him and honor Him. Ito yung araw na ipaparemind sa atin ng Panginoon na siya ay ating i-honor sa araw na ito. And we keep the day holy if we seek the fullness of His blessing by giving our special attention on Him on that day. Ano ibig sabihin nun? Diba? What does that mean? Sabi dyan, pinapakita natin yung ating pag-honor, paggalang sa Panginoon. And
yung araw na to, we keep it holy. Kumbaga banal yung araw na ito para sa Panginoon. We keep it that way, and it becomes that way actually when we give our special attention to Him. So yung dalawang bagay na yun will remind us, will remind the people, all of the people, na mag-set aside ng isang araw, do not work on that day, remind ourselves that God is the source of our blessing, and then, keeping it holy, we give our special attention to Him. So basically, ganun yan. Now, dapat maintindihan natin yung history nito. Diba? Kasi ito ay unang ibinigay sa mga Jews. Right? Mga Hudyo. Diba? So, we will go back to that, yung, kumbaga, ano para sa mga Jews. Itong Sabbath na tinatawag na to, para sa mga Jews. So, the Sabbath for the Jews. Ano ang perception nila? Yan. And ano ang itinuturo ng Panginoon sa kanila. Now, I wanna, kasi for the Jews, yung mga Israelites, this command was really very special to them. Napaka-espesyal ng command na ito para sa mga Jews. Kasi this is a sign of their relationship with the Lord. Kung ano yung ginawa ni God sa kanila. Kung sino si Lord para sa kanila. So, through the Sabbath, binigay ni God yung Sabbath ng pamamahinga. Kasi, this is a time when they look upon the Lord. And then, they remember who God is for Israel. Who God is for these people na pinili ng Panginoon. Sino si Lord sa kanila, sa mga taong ito? And God made this special day para lahat ng tao maalala, sino ako? Sino ang Panginoon? At sino ako sa inyo. Diba? It's about the relationship. Kung anong ginawa ng Diyos para sa kanila, kung ano yung pinakita ng Diyos para sa kanila. Now, in Exodus 20:11, we're gonna go there. Sabi dyan, dahil sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit, ang lupa, ang dagat, ang lahat ng naririto. Pero nagpahinga ako sa 7 araw. So this is God speaking. Kaya pinagpala ko ang araw ng pamamahinga at ginawa itong natatanging araw para sa akin. Nakita ninyo. I'm sure merong makakahula sa inyo ng answer dyan. Sa unang point natin dyan. So, sabi dito, God is speaking here. Sabi niya, nilikha ko ang langit, ang lupa, ang dagat, ang lahat ng naririto, pero nagpahinga ako sa 7 araw. Nagpahinga ako. Kaya pinagpala ko ang araw ng pamamahinga at ginawa itong natatanging araw para sa akin. Huwag mo sabihin yung answer. Ano, flash mo na? Okay, ano yon? Sige, tell me. Diba? So this reminds us. This reminds the people of Israel kung sino si God. Si God nagpahinga. Pero sino si God? Siya ang lumikha ng lahat. Diba? So kapag nagpapahinga ang mga Hudyo, nasa isip nila yon. Nasa isip nila na si God ang lumikha ng lahat. Siya ang creator. Siya ang dahilan kung bakit may bansang Israel. Siya ang dahilan kung bakit may mga Hudyo. Siya ang dahilan kung bakit buhay, humihinga sila nung panahon na yon. Naaalala nila yon. Every time, Sabbath na, Shabbat na. Let's stop working and remember that there is a Creator.
merong lumikha sa atin, alalahanin natin yon. Merong manlilikha na nasa langit. So that's one. God is their creator. Is God your creator? Yes or no? Wag amen. Is God your... Alam niyo ba ibig sabihin ng amen? Ha? Amen. Ano, that's an affirmation, di ba? So be it. Amen. Di ba ganun yun? So, pag I agree. Oh, ang tanong ko, is God your creator? Ang sagot niyo, I agree. Yes. Okay. Yes. Yeah, is God our creator? Hindi tayo Hudyo. Pero, sinong lumikha sa atin? Si God din. Kung sino yung lumikha sa mga Hudyo, yun ang lumikha sa atin. Tayo ay mga hentil. We are Gentiles. Diba? Pero may creator tayo. So, dapat ba na tayo ay tumigil sa pagtatrabaho at i-honor natin yung creator natin sa isang araw, sa buong linggo? That's my question to you. Sa tingin nyo? No? Si Mami parang umiling Parang si Mami gusto magtrabaho. Hindi lang lang yung mata niya. Dapat ba? Hindi kasi kayo ang sasagot niyan. Kahit na sabihin ko sa inyo, huwag kayong mag-aral ng linggo kasi nasa church. Huwag kayong magtrabaho. Hindi, it's your heart. It's you. It's your heart and God. Diba? It's you. And kung ano yung relationship mo sa Panginoon. Diba? Yun. That's what I'm saying. This is not just a command. This is the heart of God. So, kung yun ay kinumand niya sa mga Israelita, hindi tayo Israelites. We're not actually under that law. We're not. We're under grace. Pero, kinumand niya doon, yun yung laman ng puso niya, na ang tao tumigil sa isang araw, maglaan ng special day, tumigil sa pagtatrabaho at tumingin at magpasalamat dahil siya ay create ng Panginoon. Diba? Stop working. Honor me on this day. Now, Creator God. Amen. Amen na yun. Okay, Creator God. Pangalawa, sa Deuteronomy 5:15. Sabi dyan, alalahanin ninyo na mga alipin din kayo noon sa Ehipto. Di ba slave sila sa Egypt? Okay. At ako ang Panginoon na inyong Diyos ang naglabas sa inyo sa pamamagitan ng aking dakilang kapangyarihan. O, alam niyo na kung saan patungo to. Kaya ako ang Panginoon na inyong Diyos ay nag-uutos sa inyo na sundin ninyo ang araw ng pamamahinga. So, dati silang slaves, mga, ano ba ang slave sa Taga? Alipin, at sila ay pinakawalan ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan. Tinanggal sila sa pagkaalipin. Malaya na sila ngayon. So, sino si God sa kanila? God is it starts with the letter D. Yes. Deliverer. Yung nagligtas sa kanila, nag-deliver sa kanila from being slaves to being free people. Deliverer. So, para sa mga Israelita, hindi lang creator God si God. Siya ay deliverer. Nagtanggal sa kanila sa pagkaalipin. Yes. Saan kayo pinalaya ng Panginoon? Dineliver. Yes, from the bondage of sin. Diba? Tayo dati alipin ng kasalanan. Because of the blood of Jesus, tinanggal niya tayo sa bondage, sa pagkaalipin natin sa kasalanan. Ngayon, malaya na tayo. We are free. We have been forgiven. Nung tinanggap natin si Kristo, yung kasalanan natin,
Na-wash away ng dugo ng Panginoon, napatawad tayo. Now, we are free to worship Him. We are free to love God. Kasi tinanggal na yung kasalanan sa atin, di ba? Sa spirit natin. Now, God is Creator God. God is our deliverer. Hindi lang ng mga Israelites, tayo din. So, question ko, nararapat ba para sa atin na tumigil at maglaan ng isang buong araw para sumamba dun sa Panginoon na nagligtas sa atin? Yes. Diba? Nararapat. Kasi kung hindi dahil sa Kanya, nasa kasalanan pa rin tayo. At kung tayo nasa kasalanan, tayo'y mapapahamak sa impyerno. We know that. Diba? So, He saved us. He delivered us. And it is just right. Diba? Now, pangatlo, Exodus 31:13. Nasabihin niya ito sa mga Israelita, sundin ninyo ang aking ipinag-uutos tungkol sa araw ng pamamahinga. Diba? Inutusan niya. Sundin ninyo to, magpahinga kayo. Yung Sabbath, i-observe ninyo. Dahil tanda ito. This is a sign. Tanda ito ng kasunduan natin hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Sa pamamagitan nito, malalaman ninyo na ako ang Panginoon na pumili sa inyo na maging mga mamamayan ko. Sa English, mas maganda. Sabi sa English, this will be a sign between me and you for the generations to come, so that you may know that I am the Lord who makes you holy. God is the one who makes us holy. So, ano yun ngayon? Sino ngayon si God, diba? Another word for yung who makes you holy, siya yung nagsasanctify, naglilinis. Diba yung ibig sabihin ng holy, malinis, pure, sanctified, malinis, holy, banal. So, ang Panginoon, ang sanctifier. Siya ang naglilinis. Nilinis ba tayo ng Diyos? Amen. Yes, the blood of Jesus cleansed our sins. Diba? Kung hindi tayo nilinis ng Diyos, hindi niya tayo ginawang holy, mapapahamak tayong lahat. Diba? Nung tinanggap niyo si Kristo sa buhay ninyo bilang Panginoon at tagapagligtas, nag-work ang Holy Spirit. Diba? Nag-work ang dugo ng Panginoon. Tayo ay ginawang banal. Yung kabanalan ni Jesus ibinigay sa atin. Yung kasalanan natin, karumihan natin, ibinigay natin sa Kanya. Kaya siya yung naparusahan. At nasa atin ngayon ang holiness ng Panginoon. Diba? That's why yung spirit natin is perfect before God. Kasi nasa atin yung Holy Spirit, yung spirit natin. As I always tell you, meron tayong soul, yung mind, yung emotion. Ito yung araw-araw na binabago at nililinis ng Diyos. Araw-araw. Pero yung spirit ninyo, born again spirit, perfect na yan. Before God, in the eyes of God, you have the Holy Spirit living in you. Your spirit is perfect before God. You have the holiness of Jesus. Kung ano yung holiness ni Jesus, yung perfection ni Jesus, nasa inyo. Nasa spirit ninyo yon. Yung soul. Diba? Yung soul natin, araw-araw, being transformed by the Word of God. Yun yung nililinis. Kasi tripartite being tayo. Spirit, body, and soul. And darating ang panahon na ang igagawing perfect ni God ay ang body natin. Yun yung last na gagawin niya, na pagdating niya. He will make our bodies perfect like His body. So ngayon, buhay pa tayo, spirit natin perfect na. Tinanggap niyo si Jesus sa buhay niyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Anytime na mawala kayo sa mundong to, you will be with Him.
You have the assurance of salvation. 100%. You will be with God. Diba? Yung soul natin, hindi pa perfect, nandito, binabago yan. Unti-unti. Binabago. Yung body natin in the future will be perfect also. So, spirit, soul, and body. Lahat yan, i-redeem ni God. Gagawing perfect ng Panginoon. Diba? Praise God. Now, God is creator for the Jews. God is deliverer for the Jews. God is sanctifier for the Jews. And He is the same God to us. Right? So, my question again is it okay, is it just right to set apart na maglaan tayo ng isang araw sa buong linggo para i-worship itong God na ito? I think so. Right. Diba? Now, dapat mas maintindihan natin kung bakit ganun yung ginawa ng Diyos. Ano ba yung purpose? Mas laliman pa natin ngayon. Buksan natin yung heart ni God. Diba? Yung portion ng heart niya, hindi natin kayang arokin yung buong heart niya. Just a little bit of His heart. And through this command, ano ba yung purpose ng Panginoon? God's purpose for Sabbath. Now, Genesis 2:2, sabi dyan, natapos niya ito sa loob ng 6 na araw at nagpahinga siya sa ikapitong araw. Ano yung natapos niya? Ni God. Yes, His creation. Natapos niya. And on the 7th day, parang pumipito yung on the 7th day, tumigil ang Panginoon. Nag-stop siya. Nagpahinga si God. Imagine si God nagpahinga. Napapagod ba si God? No. Hindi napapagod ang Panginoon. Bakit siya nagpahinga? Verse 3. Binasbasan niya ang ikapitong araw at itinuring na di pangkaraniwang araw dahil sa araw na ito, nagpahinga siya nang matapos niyang likhain ang lahat. Kung mabasahin niyo further pa, ano kaya yung ginagawa ni Lord nung nagpahinga siya? Yes, pinagmasdan niya yung create niya. Pinagmasdan niya lahat. Pinagmasdan niya ang bundok, ang araw, ang bituin, ang mga hayop. Lahat pinagmasdan niya, ang ocean, all the animals, and man. Pinagmasdan niya. And then ang sabi niya, very good, diba? It is good. Ang ganda. And, nung pagkasabi niya nun, ano kaya yung naramdaman ng Panginoon? Na-satisfy siya sa ginawa niyang creation. And ano kayong gustong gawin ni Lord? Yes. Gusto niyang i-enjoy. Very good. Gusto niyang i-enjoy. Sabi niya, ang ganda. Now, it's time for me to enjoy what I have created. I want to enjoy. God rested after creation to enjoy His work. Para ma-enjoy niya. 'Di ba? Yung ginawa niya. Pinagmasdan niya, na-satisfy siya. Ang ganda, ang galing. Oh, ayan. Very good. Now, I can enjoy what I have created. Now, ano ngayon yun sa atin? 'Di ba? Kasi dito sa susunod na verse, the heart of God will be revealed to us. Kung ano yung bakit niya talaga gustong magpahinga tayo at bakit siya nagpahinga. Kaya tayo may Sabbath kasi nagpahinga si God. Gustong ma-enjoy ni God yung create niya. Ganon din sa atin. Alam niyo na yung sagot. Pero ito, sa Isaiah 58:13, sabi niya dito, alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga.
Huwag ninyong iisipin ang pansarili ninyong kapakanan sa natatanging araw na yon. Ipagdiwang ninyo ang araw ng pamamahinga. It's supposed to be a celebration. Diba? Mag-celebrate kayo, ipagdiwang ninyo yan. At parangalan ninyo ito sa pamamagitan ng pagpipigil sa mga sarili ninyong kagustuhan at kaligayahan. Kumbaga, ang sinasabi niya dito, sandali lang, huwag niyo munang isipin yung mga gusto ninyong gawin. Huwag muna yan. Meron kayong mga agenda ninyo na gusto ninyong gawin sa mundong to. Itigil niyo muna yan. Parangalan niyo itong araw na ito. Diba? At pagtigil sa pagsasalita ng walang kabuluhan. Ayun yung heart niya. Kasama yung speech natin. Na huwag kayong magsasalita ng hindi maganda. Walang kabuluhan. Diba? Even our speech. Bakit kaya kasama ang speech ng tao? Diba? Bakit kaya? Naisip niyo ba yun? Kasi we are speaking people eh. Speaking tayo? Creatures. Diba? So, kung gusto nating parangalan si God, dapat walang masamang bagay na lalabas sa bibig. Kasi hindi pwedeng magmula sa bibig ang maganda at masama. Ang holy at hindi holy. Hindi pwedeng manggaling sa isang bibig yun. Sabi, pag ganon, you are worshiping me in vain. Yung pagsamba nyo sa akin, kapag yan ay may hindi kayong magandang bagay na sinabi, in vain, walang kabuluhan. Diba? Kaya sinabi niya yun. Out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Kung anong nasa puso ng tao, lumalabas sa bibig. Out of the overflow. So, doon nakikita ang puso ng tao. Diba? Sa sinasabi. Pero, ang sabi dito, pigilan ninyo ang sarili ninyo. Pigilan ninyo ang kagustuhan ninyo, ang kaligayahan ninyo. At pag ito ay ginawa ninyo, eto na yung magandang part. Kapag nag-set aside it kayo, ginawa niyong banal niyang araw na yan, puro magaganda ang lalabas sa bibig ninyo. Kapag ginawa niyo ito, ano yung promise ng Panginoon? Ito na, magiging maligaya kayo sa akin. Ang ganda nun. Magiging maligaya kayo sa akin. Are you getting that? Nare-receive niyo ba yung word ni God? Kapag nagpigil kayo sa sarili ninyo, hindi niyo ginawa yung gusto ninyo, walang masamang bagay na lumabas sa bibig ninyo, sinet aside ninyo itong araw na ito para sambahin ako, gawing holy yan, araw na yan. Magiging maligaya kayo sa akin. You will, anong sabi dyan? You will take delight in me. Sabi niya gano'n. Pasasaganahin ko ang ani ng lupa ang inyong minana. May blessing pa. I will bless you. Mangyayari nga ito dahil sabi ng Panginoon. Diba? Mangyayari ito dahil sabi ng Panginoon. Gusto kong ulit-ulitin yun eh. Magiging maligaya kayo sa akin. Gusto natin yun, diba? Na maging maligaya. Na si God, that we will delight in the Lord. Parang yung pinaka-greatest joy ng puso ninyo, magiging ako. Ilalagay ko yung love ko sa heart ninyo. Mararamdaman ninyo ang pagmamahal ko kapag nagpigil kayo sa sarili ninyo. At in-honor nyo ang araw na ito. Ilalagay ko ang puso ko, mararamdaman ninyo ang pagmamahal ko. At dahil nararamdaman ninyo ang pagmamahal ko, mamahalin nyo ako. Mamahalin nyo ako. Si God mismo ang magkukos sa heart ng tao para mahalin siya. Ang gandang promise yon. Kapag daw yung araw na ito ay sinet aside natin para sa Kanya. I-devote natin para sa Kanya. At walang, yung bibig natin, walang hindi makabuluhan
ang lalabas dyan. You will understand my love. And you will love me back. At ako yung magiging greatest joy mo. Sabi niya ganyan siya. The Sabbath is a command that is intended for us to experience the highest and most intense joy. That we take delight in the Lord. Isa itong command na positive ang result. Maganda ang kalalabasan nitong command na ito. Na kapag kayo ay in-honor ninyo ang araw ng pamamahinga, ito ang mangyayari. Ma-experience ninyo ang pinakamataas na kasiyahan sa buhay ninyo. Ang pinakamataas na joy, sabi niya dyan. At ano to? Yung joy ni Lord. Diba? Yung maranasan natin yung pag-ibig niya at siya yung maging delight natin sa buhay natin. Now, ang ganda nun. Itong last part, pagdating sa New Testament tayo. Merong story dyan, si Jesus. Naglalakad siya kasama yung mga apostles niya sa cornfield. At may mga pagkakataon na si Jesus, sinasadya niya intentionally na meron siyang ginagawa on the day of Sabbath. Intentionally, talagang may ginagawa siya. Pero meron siya kasing gustong i-point dito. So, nagutom sila. Kumuha sila ng mga pananim ng corn at kinain nila. Nakakain pala ng ilaw ang corn. Sino dito yung taga-probinsya? Totoo ba yun, yung corn? Ayun. Diba? Nakakain. So, kumuha sila. And then, nandun yung mga Pharisees, yung mga teachers ng law, ng mga commands ni God nandoon. At pinuna nila si Jesus. Sabi, bakit kayo kumikilos? Ba't kayo gumagawa? Sabi, araw ng pamamahinga ngayon, bakit kayo gumagawa? Diba? Merong gustong ipunto si Jesus dito na dapat maunawaan natin. So, ang sabi ni Jesus, hindi niyo ba alam na si David, pati yung mga kasamahan niya, gutom na gutom sila, pinaghahanap sila, may gusto mga pumatay sa kanila. Pumunta sila sa temple, tapos kinain nila doon yung mga bread na kinonsecrate para sa pare. Mga holy yun, yung mga bread na yun, kinain nila sa gutom. Pero hindi sila kinondem ng Panginoon. Sabi pa niya, meron pa siyang doon, may mga times pa na during Sabbath, si Lord nag-heal. If you remember that. May mga stories na gano'n. Kasi meron siyang gustong ipunto. Ang gusto niyang ipunto, I wanna read this verse muna sa inyo. Sabi, Matthew 12:6 and 8. Sabi niya dyan, tandaan ninyo, may naririto ngayon na mas dakila pa sa templo. Sapagkat ang anak ng tao, referring to Jesus, ay Panginoon ng pamamahinga. Ang gustong ipunto ni Jesus dito, kasi itong mga Pharisees na ito, sumusunod sila sa batas, sa command number 4. Sumusunod sila, hindi sila nagtatrabaho sa araw ng pamamahinga. Sumusunod sila. Sumusunod sila dahil yun ay batas. Sumusunod sila dahil yun ay itinuro sa kanila. Sumusunod sila dahil yun ay nakasanayan nila. Sumusunod sila dahil yun ay requirement. Pero, nag-focus sila sa batas, sa pagsunod. Hindi nila nakita kung bakit ibinigay yung batas para mag-focus sa Panginoon. Kaya nang dumating ang anak ng tao, si Jesus na anak ng Diyos, hindi nila napansin si Jesus. Nakafocus kasi sila dun sa pagsunod sa batas. Diba?
Maraming uma-attend ng church every Sunday. Diba? May mga iba-ibang dahilan. May required, merong ganyan. Uma-attend. Ano? Pero, ang sabi ng Panginoon, huwag nating kalimutan yung dahilan kung bakit kayo pumupunta dito. Huwag ninyong kalimutan ang dahilan. Hindi lang yan requirement. Hindi lang yon. Ang focus natin is si Jesus, yung Lord of the Sabbath. Siya mismo, yung tao mismo, yung sinasamba mismo natin. Diba? He is the focus of the Sabbath, of the Lord's Day na tinatawag natin ngayon. Now, Jesus, the Son of Man, is the Lord of the Sabbath. Yun yung gusto niyang ipakita, diba? Na siya ang Diyos. Ibig sabihin, siya yung dahilan. Siya dapat ang dahilan ng pagpunta natin kapag linggo. Hindi kung anong dahilan. Dapat siya. Kasi kung pupunta tayo at magsa-stop nga tayo mag-work, tapos i-reserve nga natin, mag-ministry nga tayo, pero kung hindi siya yung laman ng puso natin, anong sabi? It's all in vain. Walang katuturan nun. So, ang tinatarget ni Lord is the heart of man. Diba? The heart of man. Siya. Matthew 11:28. Bakit kaya siya? Ito yung sinabi niya. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Lumapit kayo sa akin. So, when we come and actually spend time with the Lord on the Lord's Day, ang nilalapitan natin is Jesus. Diba? Siya mismo. And He is the one who can give us rest. Siya yung rest natin. Diba? And then, sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Yung totoong rest it flows from a person. And His name is Jesus. Yung totoong kapahingahan ay nanggagaling ito sa tao. Pangalan niya, Jesus. Diba? Si Jesus ang rest natin. Si Jesus ang rest natin. Now, maraming ginagamit si Lord na pamamaraan para tayo ay i-invite, to celebrate the Lord's Day. Marami. Sa umpisa, yung iba, kaibigan, naging kaibigan mo, Christian, na-invite ka, and then you started celebrating the Lord's Day. Yung iba naman, parent ng school, you started attending and celebrating. Yung iba naman, iba-iba yung reasons. Pero, hindi importante kung ano yung unang dahilan. Ang importante, yung lumalalim tayo habang uma-attend tayo, habang nagse-celebrate tayo ng Lord's Day together, lumalalim yung relationship natin sa Panginoon. It's not about the activities that we do, it's about Him, the person. Kailangan lumalim. Kailangan mas makilala ninyo si God, si Jesus. Kailangan lumalim. Yun. Kailangan pagpunta natin, magkaroon ng excitement sa heart natin na this is a special day and I want to honor my Creator God, my Deliverer God, my Sanctifier God. I want to do that. I want to honor Him. And I want to take great delight in Him. I want to delight in Him. Diba? Kailangan dumating tayo sa ganung point. Iba-iba tayo ng level
Merong bagong Kristiyano pa lang, okay lang yon. Na-invite ka. But dapat lumalim. Dapat lumalim. Yung iba, ilang years na kayo nag-church? Gano'n na kayo kalalim? Gano'n nyo nakakilala ang puso ng Diyos? That's the question. Kasi it's about the person, Jesus. It's about our relationship. Yun yung Sabbath. He is our rest. Gano'n na tayo kalalim. Yun ang goal natin. Na every time na pupunta tayo ng Lord's Day dito, magse-celebrate tayo. It's about that. Lumalim pa tayo. Mas makilala pa natin siya. Diba? Now, maraming parents dito. Diba? Meron akong nabasa just recently sa pastor, si Tim Challies. He's a pastor, he's an author, very famous author in the U.S. Do you know him? Tim Challies. And he writes about parenting books, about Christian parenting. Sabi niya doon, isang araw, merong lumapit sa kanya na member ng church. Sabing ganon, Pastor, magpapaalam lang po ako kasi yung anak ko, merong baseball game. Hindi kami makaka-attend ng church. Sabi nung pastor, bigla daw nag-sink yung heart niya. Parang bumigat yung pakiramdam niya. Ang sabi niya, pinaliwanag niya ngayon dun sa parent, yung importansya, ang importance, yung kahalagahan, yung prioritize ang araw ng pamamahinga, araw ng pagsamba, more than anything. Diba? Na ang mga magulang daw, kailangan maging halimbawa sa kanilang mga anak. Na kapag ang magulang, nakikita ang buhay ng magulang, talagang laging sumasamba sa Panginoon on this day, yung mga anak may influence sa magulang. Kaya ang magulang, napaka-importante ng role ninyo in bringing up your children in terms of that. Maraming dahilan. Minsan, this is very practical, but this happens a lot in churches. Hindi lang dito, in other churches too, na mas napaprioritize yung iba. For example, may family outing, hindi naka-attend ng church. O kaya, nasa school, may practice, hindi naka-attend ng church. Diba? O kaya, merong gagawing iba. Ano ba ang sinabi, diba? Sabi dito, kung hindi nyo isipin yung sarili ninyo at yung mga agenda ninyo at mag-set aside kayo ng isang araw lang, yung buong araw na yon, ialat nyo para sa akin. Ito ang gagawin ko. Ilalagay ko ang puso ko sa inyo, mararamdaman ninyo yung pagmamahal ko at mamahalin nyo ako. God will do that. Ibubuhos ko ang pagpapala ko sa inyo at sa inyong buong pamilya. Ang ganda ng pangako ng Panginoon. Diba? So, with that, we're gonna close in prayer. And I hope, iba na ngayon yung tingin natin sa Lord's Day. Diba? Lord, thank you for revealing your heart to us, God. Thank you, Lord, for speaking to us again, Lord. We pray, Father, that you would help us to understand yung mga commands mo, Lord. Hindi lang to commands, hindi lang shallow instructions, but these commands actually speak about what's important in your heart. And kung ano po yung importante sa puso niyo, Panginoon, maging importante din sa puso namin. Tulungan mo kami, Lord, na sumunod. Dahil gusto namin, Panginoon. Maraming salamat. Holy Spirit, strengthen us. In your name, Jesus, we pray. Amen. Amen. God bless everyone. See you next week.